Nasa harap ang isang napakalalim na bangin. Kung may sense ka, ibigay mo ang mga lihim ng pamilya Reyes. Gusto ko ang mga lihim ng pamilya ninyo. Iyan ay isang biyaya para sa inyo. At kayo ay walang utang na loob. Kahit mamatay kami, hindi ka namin hahayaang magtagumpay. Singer, Ma, singer, ma, singer. ma. Dali. Bumaba at hanapin. Kung buhay, makita. Kung patay, makuha ang bangkay. Opo. Tara. Ang swerte mo, buhay ka, hindi ka namatay. Panginoon, ang batang ito ay buto ng espiritu ng mandirigma. Ang buto ng espiritu ng mandirigma ay isang likas na henyo. Ito ay magiging isang malaking problema sa akin sa hinaharap. Dahil hindi kita mapapatay, gagawin kitang walang kwenta. Dalhin siya pabalik sa tang ng katotohanan. Opo. Sing. Padre. Ang mga pangyayari noon, kung hindi mo matandaan, okay lang. Ngayon, gusto ko lang formal na sumali sa tang ng katotohanan para magbigay karangalan sa aking padre. Pupunta na ako para magsanay. Sige, pumunta ka. Panginoon, ang pamilya Reyes ay hindi nga namatay. Ang pamilya Reyes ay magaling sa pagtakas. Gusto nilang magpanggap na patay para makatakas. Walang paraan. Ang walang kwentang ito ay pinalaki ko sa loob ng mahigit 20 taon. Panahon na para magamit siya. Kahit likas na henyo, ano naman, hanggat pinapanatili kong sarado ang kanyang mga meridian na laging nakasara, siya ay mananatiling walang kwenta magpakailanman. Ang walang kwenta ko naman. Huwag kayong lumapit. Mga hayop kayo, bilang mga alagad ng tang ng katotohanan, dapat itaguyod ang katuwiran. Ngunit sa liwanag ng araw, gumagawa kayo ng masama. Bilang pangunahing alagad ng tang ng katotohanan, ang pagpansin sa kanya ay biyaya na. Pero hindi niya ito pinahahalagahan. Ang pagpansin ko sa inyong lihim na aklat ay biyaya na sa inyo, pero hindi ninyo ito pinahahalagahan. Huwag mong subukan. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang mangyari. Huwag mong subukan. Kahit mamatay kaming lahat, hindi namin hahayaang mangyari. Ina! Anak, huwag kang matakot, Shinger. Kumapit ka sa akin. Isasama kita. Sabay tayo. Sanching. Ina! Nangahas kang saktan ako? Ina! Ikaw pala itong walang silbi. Senyor, kumusta ka? Okay lang, ang maliit na sugat na ito, sanay na ako. Anong nangyari? Nandito ako, wala kang mapapahamak. Ikaw na lang basura na ginagawa naming punching bag, tinawag ka lang na dakilang mandirigman ang babaeng iyon, akala mo talaga astig ka na. Nanginginig na ang mga tuhod mo, akala mo makakasagabal ka pa sa amin. Wala nga akong martial arts. Pero ginagaya ko ang aking master. Nanumpa ako na gusto kong maging tulad ng master, isang mandirigmang nagliligtas. Tumahimik ka na, ikaw lang talagang tanga ang nag-iisip na ang leader namin ay isang dakilang mandirigma. Sa totoo lang, mas marami siyang alam na kalokohan kaysa sa atin. Ang mga kalokohang ito, siya ang nagturo sa amin. Huwag mong siraan ang aking amain. Tangina mo, basura, pinalo mo ako.
Pagkatapos kong iluwa ang itim na dugo, parang hindi pa naramdaman ang gaan ng dibdib ko. Babae, ngayon wala nang makakapagligtas sa'yo. Huwag mong saktan ang anak ko. Umalis ka. Inay! Anong inay-inay? Sasamahan kita pare. Bitawan mo siya. Wala bang katapusan? Sapat na ba ang suntok? Kung tapos na kayo, ako naman. Leader, may nagsabi mula sa baba. Natagpuan na ang pamilya Reyes na nagtatago. Ginamit nila ang pintuang bakal ng misteryo para harangan ang daan. Hindi natin sila maaabot. Walang problema. Ang pintuang bakal ng misteryo ay mabubuksan lamang ng dugo ng pamilya Reyes. Hayaan na lang si Hanshing na basura. Napakalakas ng panloob na enerhiya. Hansing. Amang. Amang. Hindi nila pinapahalagahan ang pangalan ng tang ng katotohanan. Nais nilang apihin ang dalagang ito at sinaktan nila ang tao. Ashing, kumusta ka? Ang iyong enerhiya at dugo ay barado pa rin, mukhang ang kaluluwa at buto ay hindi pa nagigising. Amang, huwag kang mag-alala. Sanay na akong matamaan. Okay lang ako. Punong tang, kailangan mong gawin ang katarungan para sa aking anak na babae mangyaring. Ang tapang ninyo, ang tang ng katotohanan ay palaging nagpaparusa sa masama at nagpapalaganap ng kabutihan. Paano nagkaroon ng isang taong tulad mo na masama? Dalhin siya mga tauhan. Dalhin na salamat, Punong Tang. Huwag kang mag-alala. Wala ng tao. Ang mga api sa inyo, salamat, Ginoo. Amang. Sige, ihahatid ko na sila pa uwi. Aching, halika. Aching, alam ko gusto mong sumali sa tang ng katotohanan. Ngayon may pagkakataon. Gusto mo ba? Halika. Pumunta ka sa address na ito, dalhin ang lason ng kamatayan na ito at ibuhos ito sa bukal. Lason, hindi pwede amang. Ang lason ng kamatayan ilalagay sa bukal. Paano kung mapahamak ang mga inosenteng tao? Hindi ba iyon labag sa reputasyon ng tang ng katotohanan? Sanayong yun lahat ay mga magnanakaw na napakalupit pang gagahasa, pagpatay at pagnanakaw, walang kasamaan na hindi nila ginagawa. Ito ay paggawa ng katarungan sa ngalan ng langit. Pero, Ashing, mula pagkabata, itinuring mo akong huwaran at nangarap kang sumali sa tang ng katotohanan upang puksain ang kasamaan at protektahan ang mabuti. Ngayon, ang pagkakataong ito ay nasa harapan mo. Gusto mo bang mabigo ako o gusto mo bang ang masasamang tao ay magpatuloy sa paggawa ng kasamaan? amang kasalanan ni Aching tiyak na hindi ka bibiguin. Sige. Pasensya na, Ching. Marami pa akong dapat gawin, kaya hindi ko na kayo masasamahan. Nandito naman si Puno, wag kang mag-alala sa amin. Tiyak na magiging bayani ng marami. Puno kami. Mga walang kwenta, sayang ng oras. Magpadala ng tao para sumunod sa walang kwenta na iyon, hintaying buksan niya ang pintuang bakal ng misteryo at pasukin siya. Pagkatapos makuha ang lihim na aklat, Matalino ka. Puno, tiyak na hindi iisipin ng babaeng iyon na nagtago ng 20 taon ang panganib na pumatay. Ay dala ng sarili niyang anak na lalaki. Dito na.
Napakatigas ng pintong ito, ngunit ito ay isang halimaw na uhaw sa dugo. Kailangan mo lang pakainin ito ng dugo at ito ay magbubukas. Pinuno, may magulat. Ang pintuang bakal ng misteryo ay nabuksan ng isang tao. Baka may estrangherong pumasok sa nayon. Ano, ang pintuang bakal ng misteryo maliban sa dugo ng pamilya Reyes walang sino man ang makapagbubukas. Marahil. Nanay, Anak, hindi ba namatay si Sing? Hanapin ninyo ng buong lakas ang mga nakapasok. Opo. bakit puro babae? Tingnan ninyo sila, hindi naman mukhang masasama. Mali kaya ang guro? Hoy! Sino ka? Bakit hindi pa kita nakita? Ako, Ang pasukan na ito, nakalak ng pintuang bakal ng misteryo. 20 taon nang walang pumapasok. Paano ka nakapasok? ako, Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Lola? Kanina may nakita akong kuneho na pumasok dito. Tingnan mo siya, mukhang tanga-tanga. Hindi naman mukhang masama. Baka naman isa lang siyang mangangahoy na naligaw. Tama ba? uhaw na uhaw ako. Mamaya tanda, saan ang balon? Hihingi lang ako ng tubig at aalis na. Hindi kayo aabalahin. Ayan, dun lang. Sumunod ka sa landas na ito, diretso lang. Oy, sandali! Hindi makakabusog ang tubig. Magbaon ka ng tuyong pagkain sa daan. Wala kaming masyadong maganda rito. Hindi rin ito masyadong maganda. Huwag kang ma-offend. Kunin mo na. Salamat, Lola. Sa nayong yon, puro mga tulisan na napakalupit. Panggagahasa at pagnanakaw, walang kasalanang hindi nagawa. Gumagawa ka ng katarungan. Hindi makakabusog ang tubig. Magbaon ka ng tuyong pagkain sa daan. Sila ay napakabait. Talaga bang mga tulisan? Sino ka? Naku, sira na. Itong birthmark mo, Sing Air. Kumapit ka sa akin, isasama kita. Nanay Sing Air. Nanay, Ang aking Sing Air. Talaga, ang aking Sing Air ay bumalik na. si Ching Air. Noong panahong iyon, nagkahiwalay tayo. Akala ko. Ang aking Sing Air. Ang aking ninong ang nagligtas sa akin. Ninong? Tama, ninong siya ay isang tanyag na mandirigma sa martial arts. Napakabait niya sa akin at saka masama, Nanay Dali, sabihin sa lahat, huwag uminom ng tubig sa bukal. Pinuno. Pinuno, may masamang nangyari. May uminom ng tubig sa bukal, nagsuka ng dugo at nahimatay. Ano? Masama. Lason ng kamatayan. Sing Air, anong ibig mong sabihin? Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na nagkamali si Ninong. Ngayon, babalik ako para humingi ng antidote sa kanya. Sino ba talaga ang iyong ninong? Ang aking ninong ay pinuno ng tang ng katotohanan. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na nagkamali si Ninong. Sabi niya, kayo lahat ay masasamang tao. Tiyak na nagkamali siya. Paano mo siya naging ninong? Bilang ninong, alam mo ba?
Noong panahong yon, ang tang ng katotohanan ang pumatay sa iyong ama. At pinilit kaming lahat ng natitira sa tribo. Magtago rito sa loob ng malalim na bundok upang mabuhay. Ito, imposible ito. Noong panahong yon, sa ilalim ng bangin, siya ang nagligtas sa akin. Sa loob ng maraming taon, itinuring niya akong parang sariling anak. Paano naging siya? Ikaw nalilito ka. Noon siya ang pumatay. Lola. Lola, Hansing. Magaling. Patayin. ay... Tigil na. Tigil, nagkakamali kayo. Pamilya ko silang lahat, hindi sila masasama. Nagkakamali ba kayo? Wala namang mali. Sila nga ang hinahanap ko. Ano, kayo? Singer. Singer. Inay, 20 taon na. Bakit? Ayaw mo pa rin kaming pakawalan? Kung ibibigay mo lang ang sikretong aklat, pakakawalan ko kayo. Huwag kang umasa. Hindi ko talaga ibibigay sa iyo ang sikretong aklat. Ayaw mo sa mabuti, kaya sa masama na lang. inay. Singer. Singer. Paano mo nagawang saktan ang anak ko? Makikipaglaban ako sa iyo. Singer. Alam mong mali, pero saktan mo pa rin sila. Hindi ka ba takot sa aking amain? Hehehe. Hansing, ang tanga mo talaga. Ikaw? Ikaw? Ikaw naming ina. Ikaw din. Bakit hindi mo sabihin sa bata ang totoo? Sige. Sabihin ko na sa iyo. Ang tunay mong ama ay pinatay ng iyong mabuting amain sa sarili niyang mga kamay. Singer. Nais ko ang inyong sikretong aklat. Iyan ay inyong swerte. At hindi nyo man lang ito pinahahalagahan. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Bakit nga ako pinalaki ng maraming taon? Tanga. Siyempre para makapaghintay sa araw na ito, para buksan mo ang pintuang bakal ng misteryo. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, hindi talaga kaya ng Panginoon ang mga ito o wala siyang magagawa. Ha. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko. Inaku ko ang kaaway bilang ama. Sila ang napahamak dahil sa akin. Singer. Singer. Huwag mong sisihin ang sarili mo ng labis. Sandali, kapag nakuha ko na ang sikretong aklat, ipinapangako kong magkakasama kayong muli. Sobra na kayo. Makikipaglaban ako sa iyo. Makikipaglaban ako sa iyo. Aba! Ginalaw mo ang anak ko. Nanay, Ikaw, hindi ka karapat dapat. niloko ninyo ako sa loob ng 20 taon. Kahit mamatay ako ngayon, protektahan ko ang aking pamilya. Hoy, Sing. formasyon. Nanay, Sing. Sing. Ibigay mo na ang sikretong librong iyan. Wala kang pagkakataon. Sige. Nagmamatigas ka pa. Lisa Reyes, ikaw gago. Oo, gago ako. Kung hindi mo ibibigay ang sikretong aklat ngayon sa harap mo, papatayin ko silang lahat isa-isa. Ikaw. Titingnan ko kung gaano katigas ang iyong puso. Pinuno, huwag. Hindi kami takot mamatay. Talaga?
Jing. Jing. Hanggat nandito ako, hindi mo sila maaaring saktan. Sige. Kung gayon, papatayin muna kita. Shing! Jing. Hoy, Hindi! Shing! marami akong oras ngayon. Ipapakita ko sa iyo bawat isa sa kanila kung paano sila namatay. Teka. Sabi ko, Wag, hindi maaring sabihin. Kung hindi mo sasabihin, papatayin ko siya. Mas gugustuhin kong mamatay. Kaysa hayaang makuha mo ang lihim na aklat. Nena. Huwag. Nena. Huwag. Huwag. tama ba? Kung ibibigay ko sa iyo ang lihim na aklat, pakakawalan mo ba kami? Siyempre. Pinuno, wag mong ibigay sa kanya ang lihim na aklat, Pinuno. Inay, huwag. Hindi ko na kayang makita kayong bawat isa sa inyo ay mamatay sa harap ko. Ang lihim na aklat ay nasa kuweba ng bundok sa likuran. Ngayon, maaari mo na ba kaming pakawalan? Siyempre. Huwag. Mga hayop kayo, huwag! Susunod, ikaw naman. Mamamatay kang masama. Bilang pinuno, dahil sa iyong mataas na katayuan ako, itong tagapagtanggol ng tang ng katotohanan, ang personal na maghahatid sa iyo sa kamatayan. Huwag mong galawin ang aking ina. Huwag mong galawin ang aking ina. Walang kwenta. Singer? Huwag. Matakot. Inay, tiyak na mag-aaral akong mabuti ng martial arts upang protektahan ka paglaki ko. Hindi kailangan ni inay na protektahan ni Singer. Bakit? Hindi ba nagtitiwala si inay kay Singer? Hindi. Si inay ang dapat protektahan si Singer. Basta't malusog ka at ligtas kahit mamatay si inay ay handa. Siya ay bali-baliktad ang mga buto. Naputol ang mga ugat at tendon. Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Inay, Mamatay ka na. Nasaan ang tao? Huwag kang magpakita ng multo. Lumabas ka na! nandito ako. Ikaw? Nasaan ang mga sugat mo? Itong suntok, ibabalik ko sa iyo. Ganyan lang pala. Iniutos ng puno ang lahat sa akin. Wala akong kinalaman dito. Huwag kang mag-alala, walang sino man sa inyo ang makakatakas.
hindi kita hinanap, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Itong palo, ginamit ko ang buong lakas ko. Paano mo nahawakan iyon? Ingat puno, itong batang ito, hindi alam kung anong masamang sining ang kanyang sinanay. Talagang muling nabuhay. Muling nabuhay, marahil ay nagising ang buto ng espiritu ng mandirigma. Anong buto ng espiritu? Sing, buto ng espiritu ng mandirigma. Ito ang maalamat na sagradong katawan. Mayroon itong napakalakas na panloob na enerhiya. Isa itong pambihirang dalubhasang mandirigma. At mayroon din itong hindi masugatan na katawan. Hindi ito tinatablan ng anumang sandata. Kahit na masugatan, kayang mabilis na gumaling. Paano mangyayari iyon? Siyempre, hinarangan ko na ang iyong Ren at Du Meridian. Tiyak na hindi mo inaasahan. Ang paulit-ulit na malalang sugat ay nagbukas ng aking Ren at Du Meridian. Nasa bingit ng kamatayan ay nagising ang buto ng espiritu ng mandirigma. Muling isilang. Yeguhong, dumating na ang iyong kamatayan. Buto ng espiritu ng mandirigma, ganun lang pala. Anong ikinamadali mo? Isang bahagdan lang ng lakas ko ang ginamit ko. Para sa iyong sariling kagustuhan, pinatay mo ang aking ama, pinatay mo ang buong angkan ko. Ngayong araw, gagawin ko ang katarungan para sa langit. Maghihiganti ako para sa aking mga patay na kamag-anak. Mamatay ka na. Sing, mali ako. Kasalanan ko lahat dati. Mali ako. Nitong mga nakaraang taon, palagi kitang itinuturing na anak na tunay. Sing, Wala ka nang daya sa akin. Sing. Pasensya na. Patawarin mo na ang maliit na ito. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko inaasahan na ang sikat na Master Ye ay isang duwag pala. Oo. Ako ay hamak, walang hiya. Kung papatawarin mo lang ako, habang buhay akong maglilingkod sa iyo. Sing, huwag kang makipag-usap sa masamang taong ito. Nanay, wawakasan ko na siya ngayon. Sing, ingat! Ikaw, walang kwenta. Nalason ka ng wagong san kahit meron ka ng buto ng espiritu ng mandirigma. Ano naman, nasa akin pa rin ang paglalaroan kita. Makinig kayo mga alagad. Sino mang makahuli kay Sing ay gagantihan ng 10,000 ginto. Lusob. Tigil, niloko kayo lahat ni Ye Guhong. Hindi siya mabuting tao. Sila ay alaga ng punong tang. Bakit kami makikinig sa walang kwentang tulad mo? Lusob! Papatayin kita. Para sa bayan. Para sa bayan. Naalala mo pa ba si Ana Lopez? Dahil sa pagiging bayani mo, patay na siya. Ano? Kung hindi ka nakialam, hahantong lang siya sa pagkagahasa. Pero pinalaki mo ang gulo, kaya pinatay ko ang buong pamilya niya. Ye Guhong, sumpa ka. Hindi ka naman mas mabuti sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, sa pagmamadali mong pumasok sa tang ng katotohanan, magkakaganito ba ang pamilya Reyes? Tumigil ka. Papatayin kita. Para sa aking ama at sa aking mga patay na kamag-anak. Sisk. Maghiganti para sa kanila? Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nagbukas ng pintuang bakal ng misteryo? Kasinungalingan. Paano nangyari ito? Singer, huwag kang maniwala sa kanya. Gusto kanyang paikutin sa dilim. Hanshing, sa loob ng 20 taon, tinawag mo akong ama ng paulit-ulit at ginawa mo ito ng taos puso. Ewan ko lang kung ano ang maramdaman ng yumaong ama mo kapag narinig niya iyon. Ano kaya ang iisipin niya? Tama na. Saang mukha mo yan masasabi? Paulit-ulit mong sinasabi na ipaghihiganti mo sila. Sabihin mo nga ang dapat mamatay ay ako o ikaw na walang utang na loob. Tumigil ka na. Siya, nagulo ang isip niya. Nasira na ang kanyang matigas na katawan.
Paano mo siya naging ama? Ang tunay mong ama ay pinatay ng iyong mabuting amain sa kanyang sariling kamay. Amen. Ay pinatay ng iyong mabuting amain. Tumigil ka na. Tumigil ka na sa kanyang sariling kamay. Tumigil ka na. Tingnan mo naman ang iyong ina. Kung hindi dahil sa iyo, paano siya magkakaroon ng ganitong kapahamakan? Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Shinger, huwag kang maniwala sa kanya, pakalma ka. Amain kasalanan ko, Ching. Tutuparin ko ang aking pangako. Ako ang dahilan ng lahat. Ako ang may sala. Ako ang dapat mamatay. Ngayon na, bilisan mo, patayin siya. Ay, Patayin siya. Sayang naman. pinuno. Baka naman ayaw mong patayin ang bastardong ito? Ay, syempre gusto ko. Pero ang buto ng espiritu ng mandirigma na ito ay dapat gamitin ng tama. Tara magsama-sama. Ang buto ng espiritu ng mandirigma ng basurang ito ilabas para sa akin. Ang kadena na ito ay gawa sa 1,000 taong lason ng yelo. Kung gusto mong pilitin na makawala, madarama mo ang sakit na parang sinusunog at kinakain ng buto. Bitawan mo ako. Shinger, ang aking Shinger. Singa. Inay, Bakit ka nandito? Ang aking Singer? Pinuno, ito. Ay, ang bitag ng kaluluwa na ito kapag pumasok siya, hindi na siya makakalabas ng buhay. Dahil gusto niya sumama sa kanyang basurang anak na mamatay, hayaan na lang natin siya. Singer, kailangan mong kalmahin ang iyong isip. Inay, wag mo akong pakialaman. Umalis ka na. Singer, makinig ka kay nanay. Umalis ka na agad. Hanshing, umalis ka na, inay. Hansing, hindi ba hindi ka na nakikinig sa sinasabi ni nanay? Singer. Ngayon, kung kalmado ang iyong isip saka mo lang matatalo ang mga basurang ito, saka mo lang maipaghihiganti ang ating mga namatay na kamag-anak. Singer. Ngayon ituturo ni nanay ang sining ng isang araw ng Pamilya Reyes sa iyo upang matulungan kang malagpasan ang bitag. Buksan ang daanan ng espiritu, labanan ang agos ng araw at buwan. Hindi maganda. Ang tatlong Jiao ay nagiging lawa ng kidlat. Ang Dantian ay nagluluto ng tunay na pil. Nanay, anong nangyari sa'yo? Mag-concentrate ka. Sayang lang ang pagsisikap. Ang Shenting ay kumokonekta sa dagat ng bituin. Ang puso ay sumusunod sa isip. Bilisan mo alisin ang array, ilabas ang kanyang soul bone. Nanay, kumusta ka? Ang enerhiya ay dumadaloy sa mahabang bahaghari. Nanay, Nanay, bituin 20 taon na ang nakalipas, hindi kita naprotektahan ng nanay. Pagkatapos ng 20 taon, poprotektahan kita ng isang beses kahit mamatay ako. Walang pagsisisi. hindi. Bituin. Sa puso ni nanay ikaw ang pinakamahusay. Kailangan mong para kay nanay mabuti mabuhay.
Hindi kailangan ni nanay na protektahan si Bituin. Bakit? Hindi ba naniniwala si nanay kay Bituin? Hindi si nanay ang dapat magpoprotekta kay Bituin. Basta ikaw ay malusog at ligtas, kahit mamatay si nanay ayos lang. Nanay, hindi. Yeguhong, ngayong araw papatayin kita. Pilitin mong labagin ang formasyon, mawawala ka ng tuluyan. Kahit mawala ako ng tuluyan, ano naman? Mamatay ka na. Yeguhong. Ang lupit mo. Ang mga nagnanais na gumawa ng malaking bagay, kailangan may diskarte. Akala mo ba na ganito lang makakatakas ka? Mamatay ka na. Sige, pinilit mo ako. Hansing, hindi ko akalaing natutunan mo na 1,000 milya ang layo ang sining ng isang araw na pumapatay ng hindi nakikita. Sining ng isang araw ay aral ng pamilya Reyes. Bilang kasapi ng pamilya Reyes, natutunan ko ito. Hindi ba natural lang? Ano naman ngayon kung papatayin mo ako, walang makakapagligtas sa nanay mo. Pinatay mo na ang nanay ko. Akala mo ba epektibo pa ang kasinungalingan mo? Nawalan lang siya ng labis na panloob na lakas na nagdulot ng malalim na pagkawala ng malay. Kung ibibigay mo sa kanya ang iyong panloob na lakas, mabubuhay siya. Hindi mo ako dinaya. Sapat na ang pagbibigay ng panloob na lakas. Siyempre hindi sapat para mailigtas siya. Kailangan pa niya ng isang bihirang sangkap na panggamot. Bihirang sangkap na panggamot. Anong sangkap? Sabihin mo na. Anong mga sangkap? Sabihin mo na. Sabi ko, pwede. Pero dapat mo akong pangkakuan. Huwag mo akong patayin. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na isama ang nanay mo bilang kasama sa kamatayan. Ikaw. Sige. Ipinapangako ko sa iyo. Pagkatapos mong gisingin siya, pumunta ka sa lambak ng manggagamot. Kunin mo ang bulaklak ng nyebe ng 1,000 taon. Ipinapangako ko, ang nanay mo gagaling at magiging mas malusog pa kaysa dati. Hindi mo ako niloko? Kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Sige. Muli kitang paniniwalaan. Kung hindi magising ang nanay ko, papatayin kita. Ikaw. Hindi mo ba sinabi? Iniligtas ko ang iyong ina, kaya hindi mo ako papatayin. Sinabi ko nga na hindi kita papatayin. Pero wala akong ibang ipinangako sa iyo. Ikaw? Marami kang kasamaan. Kung hahayaan kitang bumalik, Tiyak na gagawa ka ng masama. ano? Ano ang gagawin mo? Sisirain ko ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Sinira mo ang aking kakayahan. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Ikaw! Yeguhong, tigilan mo na ang paglaban. Sa kasalukuyang mundo ng martial arts, walang makakalaban sa akin. Sige. Hanshing, hindi ba gusto mong itaguyod ang katuwiran?
Ang pinuno ng tang ng katotohanan, ibibigay ko sa iyo. Sa pamamagitan ng token na ito, magagawa mong utusan ang pinakamalaking sekta sa mundo ng martial arts. Gaano karaming tao ang gusto mong tulungan, marami kang matutulungan. Ang tang ng katotohanan sa iyong mga kamay ay lalong lalago at magiging dakila. Totoo, mas angkop nga ako kaysa sa iyo upang maging pinuno ng sekta. Ngayon, pwede mo na ba akong palayain? Kahit wala ka ng kapangyarihan, ngunit ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban ay magdudulot pa rin ng kapahamakan. Tatanggalin kita sa iyong posisyon at ang pagkawala ng iyong mga kakayahang marsyal ipapahayag sa buong mundo. Ang mga taong darating para maghiganti ay tiyak na hindi matitigil. Kung makakahanap ka ba ng daan para mabuhay, ay nasa iyo na lamang. Kung alam ko lang ito, dapat sana'y pinatay na kita. Patayin ako. Hindi mo ba gustong patayin? Ay hindi mo talaga magagawa. Gamitin mo na lamang ang natitira mong buhay upang tubusin ang iyong mga kasalanan. Sundin ang aking utos. Ano ang gusto mong gawin? Arnel Lito. Kayo ang mamumuno sa Black Robe Squad. Bumalik muna sa tang habang hinihintay akong tapusin ang ilang bagay. Pagkatapos ay sasamahan ko kayo. Kung maglalakas loob kayong gumawa ng masama, tiyak na hindi ko kayo patatawarin. Hindi po ako maglalakas loob. Hang Sing. Ang pinuno ng tang ng katotohanan ay hindi madaling maging sasabihin ko sa iyo. Ang mundong ito ay lubos ng madilim, walang matuwid na daan. Sumusunod lang ako sa agos. Kahit na ang mundong ito ay nababalot ng kadiliman. Ako si Hang Sing ay hihilumin ng langit gawing araw ang gabi. Tanga ka talaga. Ang lambak na ito ay bahay ng aking nanay. Mag-iwan kayo ng ilang tao sa lambak na ito. Protektahan ang aking pamilya. Tungkol naman sa basurang ito, itapon ninyo siya. Han Xing, hindi kita palalampasin. Anong ginagawa ninyo? Ako ang pinuno ng tang ng katotohanan. Ako ang piniling pinuno ng guro. Nagising ka na. Aching. Asing. Nanay, Ayos ka lang ba? ayos lang. Nanay, anong pakiramdam mo? Ayos lang si nanay. Ayos lang. Mabuti. Nanay, kukuha ako ng gamot para sa'yo. Hintayin mo ako. Lahat magpahinga ng mabuti. Kapag nakuha ko na ang bulaklak ng niebe ng 1,000 taon, babalik ako. Tumigil ka! Huwag gumalaw! Saan ka galing, bastos na babae? Pinalaya mo ang aking mga paninda? Sa liwanag ng araw, pinipilit mo ang mga babae na maging bayaran. Bilang guro ng tang ng katotohanan, hindi ko ito pababayaan. Wala akong pakialam kung sino ka. Pinalaya mo ang mga babaeng iyon. Ititira kita sa bahay ng aliwan. Lusob! Teka. Sa panaginip mo yan. Hintayin mo ang mga tao ng tang ng katotohanan. Darating sila para sa iyo. Tumigil ka. Ay! Laban! Nene, ayos ka lang? Okay lang, okay lang. Ikaw, malit na babae. Ang bilis mo pala tumakbo. Binabalaan kita, bitawan mo ako. Kung hindi, sasaktan kita. Tingnan natin, paano mo ako sasaktan? Anong ginagawa nyo? Masasama sila. Gusto kong pumasok para kumain ng manok, pero nakita ko sila, dinukot nila ang maraming babae. Pipilitin nilang magbenta ng katawan. Ano? Pero huwag kang mag-alala, pinalaya ko na sila. Ikaw, malit na babaeng yan, nagpapakabayani ka? Pinalaya mo sila? Di, ikaw naman ang magbenta ng katawan. Ay, wala kang alam sa martial arts, hindi kita lalabanan. Nandito ako. Huwag niyo siyang galawin. Bata,
Payo ko huwag kang makialam. Ang nasa likod ko hindi mo kayang galawin. Wala akong pakialam kung sino siya. Kung sino man ang nang-aapi. Ako si Hanshin, kailangan kong makialam. Ang cute ng batang ito. Mukha siyang tanga, pero matigas pala siya. Hoy bata, tingnan mo ng mabuti. Ito ay bahay ng aliwan. Eh ano ngayon, bakit wala bang batas dito? Ikaw, sang sulok ka ba nang galing? Bigla ka na lang sumulpot? Hindi ka pa nakakarinig ng bahay ng aliwan? Eh kahit hindi ko alam, ano naman. Sige, turuan natin ng leksyon itong probinsyano para matuto siya. Yung bahay ng aliwan namin ay pinahintulutan ng tang ng katotohanan. Sila ang nagbigay ng lisensya. Para sa mga babae, impyerno ito. Pero, Para sa mga lalaki, paraiso ito, alam mo na. Ano, ang pinuno ng tang ng katotohanan si Yeguhong, hindi ba siya nakikialam? Sabihin ko na sa iyo, pinahintulutan ito ng tang ng katotohanan. Siyempre, personal itong inaprubahan ng pinuno. At saka si Pinuno Yeguhong taon-taon ay pumupunta rito para mag-audit. Ang tang ng katotohanan namin ay hindi lang isang establishmento. Sa bawat lungsod, ang pinakamapagkitang negosyo ay nasa tang ng katotohanan. Ang tang ng katotohanan ay dapat ipagtanggol ang katarungan para sa lahat. Pero si Yeguhong, ginagamit ang tang ng katotohanan para apihin ang tao. Pagbalik ko, siguradong haharapin ko siya. Ang ginagawa ng tang ng katotohanan, iyon ang katarungan. Lusob! Ikaw, lalaban ka ba sa tang ng katotohanan? Tiyak na mamamatay ka. Narito ang pinuno ng tang ng katotohanan. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw? Ano, pinuno ng tang ng katotohanan, hindi ba si Yeguhong? Bakit ikaw? Mahaba ang kwento. Akala ko kung sino pala ay nagpapanggap mula sa tang ng katotohanan para makapaglibre. Anong sinabi mo? Umalis ka, tawagin mo ang bayaw ko. Sabihin mo na tayong may nahuli kaming manloloko na nagpapanggap mula sa tang ng katotohanan. Oh. Bata, pagdating ng bayaw ko, hintayin mo na ang kamatayan mo. Kilala mo ba ang token na ito? Tingnan mo ng mabuti. Nakita ko na sa bayaw ko, ang token ng tang ng katotohanan ay puti talaga. Akala mo ba tanga ako? Ang ordinaryong token ay puti nga. Ang pinuno lang. Umalis na. Marami na akong nakitang katulad mo. Alam ng lahat. Ang tang ng katotohanan ay ang pinaka makapangyarihang gang sa kasalukuyan. Walang nangahas namang insulto. Basta gamitin ang pangalan ng tang ng katotohanan. Hindi lang libre ang makakain kahit na gustuhin ang kanyang asawa. Kailangan niya itong ibigay sa akin ng maayos. Ang tang ng katotohanan ay ginagamit para pangalagaan ng katuwiran. Paano ito gagawa ng masasamang bagay na nakakasama sa tao? Hindi ko inaasahan. Tang ng katotohanan ay isang lugar na puno ng dumi at kasamaan. Wala akong pababayaan. sino ang nasa teritoryo ng tang ng katotohanan at nagkakagulo? Tingnan mo, puputulin ko siya. Bayaw, ito ang batang ito. Bayaw, dahan-dahan lang. Ikaw? Alam mo ba kung sino ako? Ang nasa itaas ko ay amo. Bitawan mo ako. Ang nasa itaas ko ay ang pinuno ng tang ng katotohanan. Hintayin mong iulat ko sa kanya. Siguradong papatayin kanya ng napakasakit. Bayaw, ikaw? Nandito lang ako. May kailangan ka bang iulat? Sabihin mo. Anong sinabi mo? Huwag mo akong lokohin. Akala mo hindi ko kilala ang pinuno? Hindi mo pa alam, di ba? Nagbago na ang pinuno. Nagbago? Imposible ito. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang pinuno natin ay napakalakas sa martial arts. Tinatawag siya ng lahat na isang dakilang bayani. Siya lang ang karapat-dapat maging pinuno natin. Siya ay karapat-dapat maging pinuno. Siya ang pinuno. Ang dapat na nagpapanatili ng katuwiran sa martial world. Ang tang ng katotohanan, ginawa niyang bahay aliwan. Siya ba ay nararapat tawaging dakilang bayani? Ano ang alam mo? Ang pinuno natin ay may mabuting intensyon. Kung hindi siya nagbukas ng bahay aliwan, saan siya kukuha ng pera para buhayin tayo? Tama. Ginagawa niya ito. Paano siya makakaharap sa guro ng tang ng katotohanan? Ikaw, isang batang babae, alam mo pa ba na may guro ang tang ng katotohanan?
Gayunpaman, kung kalkulahin ang mga araw, ang guro ay dapat nang lumabas mula sa pagsasanay. 20 taon na ang nakalipas, ang tang ng katotohanan ay isa lamang ordinaryong malaking sekta. Ngayon, ito ay naging ang pinakamalaking sekta sa martial world. Kapag lumabas ang guro, tiyak na magpapasalamat siya sa ating pinuno. Kung alam ko lang ngayon, noon ay hindi ko ibibigay kahit mamatay ako ang tang ng katotohanan kay Ye Guhong. Ang kasalukuyang gawain ng tang ng katotohanan ay umuunlad. Ang aking araw-araw na paghihirap ay hindi na sayang. Tama, ang bayaw ay dakilang bayani ng tang ng katotohanan. Ikaw ngayon ay tiyak na mamamatay ka. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng peking flake. Pinaitim pa niya ito. Paitim? Bayaw, Bakit ka natakot sa isang peking flake? ano ang alam mo? Sa ating tang ng katotohanan, ang itim ang pinakamataas. Ang itim na token na ito ay tanging pinuno ng tang ng katotohanan lamang ang mayroon. Pinuno, tapos na. Imposible ito. Talagang imposible. Tapos na. Napaloko siya. Mali. Tiyak na mali ito. Sabihin mo sa akin, saan mo ninakaw ang token na ito? Ninakaw? Si Ye Guhong, talunan ko para patawarin ko siya, lumuhod, at nagmakaawa na tanggapin ko ang token. Imposible ito. Ang ating pinuno Ye ay napakalakas. Paano mo siya matatalo? Tiyak na may daya kang ginamit. May daya ako. Siya ang gumamit ng daya para saktan ako. Pero, meron akong buto ng espiritu ng mandirigma. Sa halip na buhay ako, kaya Buto ng espiritu ng mandirigma. Ang lakas ng panloob na kapangyarihan, yan nga ang buto ng espiritu ng mandirigma. huwag kang matakot kapatid. Poprotektahan kita. Isa itong henyo na bigay ng langit, isang pambihirang mandirigma. Ang pagkakaroon mo ay aking biyaya. Bilang pinuno ng tang ng katotohanan, iligtas ka ay nararapat lamang. Imposible ito. Ikaw ay peke. Tiyak na peke ka. Hintayin mo tawagin ko ang aking Black Robe Squad. Mamamatay ka na. Hindi na kailangan tawagin ang Black Robe Squad. Dumating na sila. Lito Rivera, nahuli ko ang isang magnanakaw. Nagpanggap siya bilang ating pinuno. Mamamatay ka na. Nagpanggap siya. Magpakumbaba sa pinuno. Magpakumbaba sa pinuno. Lito Rivera, nagkamali ka ba? Ay nako. Punong. Siya sa atin. Siya sa ating mabuti ang tungkol sa itim na negosyo. At saka, dalhin ng taong ito. Ginoong Lito Rivera. Ginoong Lito Rivera. Punong, punong. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung nakita ako dahil magnanakaw ako ng pagkain at lumabas ng maaga, ang aking guro, paano ako magiging guro sa hinaharap? Sabi sa mapa ang manggagamot ay nasa loob ng bakuran ng lambak ng manggagamot. Nasaan ang bakuran na yon? Ikaw, bakit ikaw? Hindi ba sinabi ko sa iyo na umuwi ka? Ang buto ng espiritu ng mandirigma ay hindi nagkukulang. Ang bilis ng reaksyon, mas mabilis pa sa akin. Mukhang ako bilang guro ay hindi na siya mapipigilan. Ano ang sinabi mo? Ayos lang wala, sabi ko gusto kong sumama sa iyo sa paglalakbay. Ikaw, munting babae, maliit pero malaki ang isip. Alam mo ba kung ano ang paglalakbay? Huwag kang bastos, ang edad ko mas matanda pa sa lolo mo. Paano naman mukha kang isang munting babae? Hindi ka pa naniniwala. Sasabihin ko sa'yo, nag-aral ako ng panloob na lakas na nagpapabata. Ngayon 200 taon na ako. May ganyang kapangyarihan? Siyempre, gusto mo bang matuto? Tawagin mo akong guro at tuturuan kita. Umuwi ka na. Hindi ka naniniwala sa akin? Naniniwala ako. Talagang naniniwala ako. Kapag natapos ko na ang aking trabaho at bumalik, magiging estudyante kita.
Inaakala mo akong bata? Sasabihin ko sa'yo, ako ay isang guro ng tang ng katotohanan. Hindi ko dapat sabihin kung malaman niya na lumabas ako ng maaga para kumain ng manok. Ang aking reputasyon saan mapupunta? Guro ng tang ng katotohanan? Anong guro? Hayaan na, kung ayaw mong maniwala, okay lang. Gusto ko pa ring sumama sa'yo. Hindi pwede. Ang paglalakbay na ito hindi gaya ng iniisip mo na masaya. Umuwi ka na. Alam ko na, sa tingin mo mukha kang palpak at hindi ka dapat sumama sa akin na napaka-cute, na magkasama, di ba? Tama ka. Lahat ng sinabi mo ay tama. Huwag kang bastos. Bitawan mo ako. Hintayin mo ako. Bini-bini pakasalan mo na ako maging asawa kong taga-bundok. Siguradong gagawin kitang mataba at maputi. Pakawalan mo ako. Sa liwanag ng araw ng agaw ng babae. Anong nangyayari? Uy, laway, punasan mo ang laway mo. Pasensya na, Bini-bini. Okay ka lang ba? Nakita mo ang mukha ko. O bakit? Nanumpa ako sa aking guro na dapat pakasalan ko ang unang lalaking nakakita sa mukha ko. Ikaw ang una lalaking nakakita ng mukha ko. Kailangan kitang pakasalan. May asawa na ako ngayon, hindi na kita maaaring pakasalan. Huwag mo na akong guluhin. Sino ka ba? Pumatol ka sa akin para sa babae? Huwag. Nagkakilala lang tayo ng hindi inaasahan. At hindi naman tayo magkakilala. Ako si Bai Feifei. Pwede mo akong tawaging Feifei. Ngayon, nagkakilala na tayo, di ba? Simula ngayon, ako na ang asawa mo. Ang pag-aasawa, bakit ganyan kadali? Ayaw mo akong iligtas? Ako. Ang ganda ng babae, hahayaan mo na lang, masaktan siya. Gusto kitang iligtas pero ngayon hindi pa kita kayang pakasalan. Pangako mong pakakasalan mo ako ay pagliligtas sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Ayaw ka niya? Sumunod ka na lang sa akin? Subukan mo. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Kung hindi, ako. Tatarin ninyo siya. Talagang ang buto ng espiritu ng mandirigma ay kayang gawin sa malayo ang kapangyarihang manakit ng hindi nakikita. Umalis na kayo. Asawa, salamat sa pagligtas mo sa akin. Ikaw, swerte mo naman sa babae. Bini-bini, bawal ang pagkakadikit ng lalaki at babae. Pero ikaw ang asawa ko. Hindi. Ikaw ang una lalaking nakakita sa mukha ko. Dapat mo akong pakasalan. Hindi pwede. Ang bagay na pagpapakasal ay hindi pwedeng magdesisyon ng mag-isa. Ang mga magulang mo ay hindi papayag. Ulila ako. Lumaki ako sa aking guro. Ngunit kamakailan lang, pinatay siya ng masamang tao. Bago siya mamatay, ipinangako ko sa kanya na magpapakasal ako sa unang lalaking makakakita sa mukha ko. Ikakasal ako sa iyo, tiyak na pabor siya. Pero hindi pa alam ng nanay ko. Nasaan ang nanay mo? Ngayon pupunta ako upang humingi ng pahintulot sa kanya. Hindi pwede. Ang nanay ko ay may malubhang sakit sa bahay. Kailangan ko pang pumunta sa lambak ng manggagamot upang humingi ng tulong sa manggagamot para iligtas ang kanyang buhay. Hindi mo na kailangang hanapin ang manggagamot na iyon. Dalhin mo lang ako sa kanya, siguradong gagaling siya. Tigilan mo na ako sa pagbibiro. Napakalinis at dalisay. Parang diwata. Kung hindi ako nagkakamali. Siya ay ako ang manggagamot na hinahanap mo. Bye, Feifei. Ikaw ang mahusay na manggagamot. Ang galing. Ngayon, samahan mo akong iligtas si nanay. Pumayag kang pakasalan ako. Sasama ako sa iyo. Nagkataon lang tayong nagkakilala. Hindi mo ako kilala. Bakit mo ako gustong pakasalan? Yung tulisan kanina noong ginugulo niya ako, maraming taong dumaan. Ikaw ang una na tumulong sa akin. Napakatapang at matuwid mo. Bihira ang tulad mong bayani. Hindi. Ikaw, Bobo, bakit hindi ka pa rin makaintindi?
Kung pumayag ka sa kanya, maliligtas mo ang iyong ina at makakakuha ka pa ng libreng asawa. Hindi ba isang magandang bagay na 2 ibon sa isang bato? Ang iba ay nangangarap ng isang biyayang hindi nila mapanaginipan. Bakit ka pa nag-aatubili? Ako na ang masusunod ngayon. Sama-sama na kayo. Asawa. Fei. Talagang isang perpektong pag-iisang dibdib. Fei, kaya samahan mo akong umuwi. Gusto kong pumunta sa aking kya para magpaalam. Kung hindi dahil sa kanya, malamang napadpad ako sa lansangan. Tara na. Fei, nagkataon lang kayong nagkakilala at magpapakasal ka sa kanya? Hindi ba ito masyadong delikado? Naniniwala ako na mabuti siyang tao. Ang mapakasalan siya ay isang biyaya para sa akin. Oo nga, at sobrang galing niya sa martial arts. Siya ang leader ng Tang ng Katotohanan. Alam ba ninyo ang Tang ng Katotohanan? Ito ang pinakamalaking sekta sa mundo ng martial arts. Ano? Ano ang nangyari kay Fei? Tagatang ng katotohanan ka? Oo, at saka lumaki ako sa Tang ng Katotohanan mula pagkabata. Ikaw pa ang pinuno ng Tang ng Katotohanan. Hindi halata, di ba? Ang galing pala ng batang ito. Ikaw, bata. Ano ang hinahanap mo? Ang Tang ng Katotohanan ay hindi tumatanggap ng regalo. Fei, ano ang ginagawa mo? Papatayin kita para ipaghiganti ang guro. Fei, bakit ba talaga? Wala akong sasabihin sa kaaway. Magsalita ka ng malinaw muna. Tang ng Katotohanan, nagdulot kayo ng hirap sa amin at muntik nang lokohin si Fei na pakasalan ka. Talagang sobra na kayo. Kakapromote ko lang bilang pinuno ng Tang ng Katotohanan at hindi ako nagpadala ng tao para saktan ng guro mo, lalo na ang nanay ko ay pinatay din. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi ng malinaw. Sa madaling salita, kapag nakita mo ang nanay ko, magiging malinaw na ang lahat. Ngayon, hindi ko pa masabi ng malinaw. Sa madaling salita, basta makita mo ang nanay ko, lahat ay magiging malinaw. Hanggang ngayon, gusto mo pa akong lokohin, Hanshing. Kahit nasirain mo ang lambak ng manggagamot, hindi mo rin makukuha ang banal na aklat ng manggagamot. Ngayong hindi gumana ang dahas, gusto mo pa akong saktan? Akala mo ba kapag pinakasalan kita, makukuha mo na ang banal na aklat ng manggagamot? Bye, Fei, huwag ka nang magulo. Kanina mo pa sinabi, iniligtas ka ni Hanshing siya ay isang malaking bayani. Ikaw ang nagpilit na pakasalan siya. Paano ngayon naging niloko ka niya? Iligtas mo ako. Ang mga bandido ay malamang nagpapanggap lang siyang ibang tao, di ba? Para lokohin ako na pakasalan siya. Fei, kailangan mong maniwala sa akin. Inapi mo ako. Ganyan ang katotohanan. Anong usapan tungkol sa maling akala? Kahit mawalan ako ng buhay, gaganti ako para sa aking guro. Kung ganon, handa akong mamatay upang patunayang malinis ang aking pangalan. Hanshing. Huwag mong akalain na ako ay lalambot ang loob. Talaga bang hindi ka tatakas? Malinis ang konsensya ko. Kung ang aking kamatayan ay makakapawi ng galit mo, iyon ay isang mabuting bagay. Siya ay napakatapat. Baka naman mali ang akala ko sa kanya. Tama na. Bilang doktor, may malasakit ako. Unahin nating iligtas ang iyong ina. Fei. Huwag mong isiping pinatawad na kita. Gusto ko lang munang makita ang iyong ina. Fei, huwag kang maniwala sa kanya. Paano kung panloloko lang ito? Kung talagang niloko niya ako, kahit mamatay ako, papatayin ko siya para ipaghiganti ang guro. Nanay. Nanay. Sing-il, bumalik ka na. Nanay. Nagsisinungaling na naman si Ye Guhong. Ang pagbibigay niya sa iyo ng inner energy, hindi talaga nagtatagal. Buti na lang at maaga akong nakauwi, kung hindi baka ikaw ay... Ayos lang ako.
Sila ay... Nanay, siya si Bai Fei, ang manggagamot. Siya ang nagligtas sa iyo. Maraming salamat sa pagligtas, manggagamot. Matagal ko nang naririnig na ang lambak ng manggagamot ay may mahusay na medisina. Talaga namang himala ang iyong mga kamay. Walang anuman. Uy, anong ginagawa mo riyan? At itong babaeng ito, siya ay nasagip namin sa daan papunta rito. Gusto niyang sumama sa amin at makipagsapalaran sa mundo. Ang pangalan niya ay... Ano nga ba ang pangalan mo? Wala. Bakit mo tinatakpan ang mukha mo? Ikaw ay guro? Bakit mo tinakpan ang mukha mo? Ikaw. Ikaw ay guro. Anong guro? Guro. Magkakilala kayo? Oh, hindi magkakilala, hindi pa nagkita. Tama ba? Tama, hindi magkakilala, parang kamukha lang ng isang matandang kakilala. Tawagin mo na lang akong wrong-er. Sige, wrong-er. Inaano ang pakiramdam mo? Gaan na ang pakiramdam ko. Ang kakaiba ng sugat mo, paano mo nakuha iyan? Kasalanan iyan ng isinumpang si Yeguhong. Yeguhong? Yeguhong bilang pinuno ng Tang ng Katotohanan 20 taon na ang nakalipas. Para makuha ang lihim na aklat ng pamilya Reyes, pinatay niya ang asawa ko at kinidnap si Singer. Niloko pa niya si Singer na gawin siyang ninong. Buti na lang lantad na ang katotohanan, sa wakas magkakasama na kaming mag-ina. Ina, huwag kang mag-alala, pinalitan na ng anak mo siya bilang pinuno. Manatili kang panatag, mula ngayon gagawin kong payapa ang mundo ng mga mandirigma. Huwag kayong mag-alala, sa hinaharap tiyak na magiging mapayapa at tahimik ang mundo. Mabuti. Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Ayos lang. Basta maliwanag na ang katotohanan, ayos na. Kaya gusto mo pa ba akong pakasalan? Siyempre gusto ko. Basta patawarin mo lang ako. Kayo? Magiging biyenan ka na, magkakapo ka na. Mabuti. Nasaan si Hanxing? Nasaan si Hanxing? Sino ka? Bakit alam mo kung saan ako nakatira? Pinuno ng Wulin, narinig ko, dakilang mandirigmahan na yung tatanggapin ang posisyon bilang pinuno ng Tang ng Katotohanan, kaya't iniutos niya akong anyayahan ka para mag-usap. Pinunuhan, ang pinuno ay nasa loob ng kawayan, naghihintay na uminom kasama mo, nakaayos na ang handaan, mangyaring umalis na ngayon, huwag mong patagalin ang pinuno. Sige, pupunta ako agad. Ina, walang utang na loob ang anak. Pagka uwi ko, aalis na naman ako. Okay lang, mahalaga ang trabaho. Fei. Walang problema. Dito ako maghihintay sa pagbalik mo. Manatili ka lang dito sa bahay. Huwag kang gumala. Oy, teka. Sa loob ng kawayan, ang kakaiba ng address na ito. Hindi pwede. Dapat sumama ako sa'yo. Teka, seryoso ito. Makinig ka. Oy, tumigil ka. Si Hanxing, pinuno ng Tang ng Katotohanan, ay lumapit upang makipagkita sa pinuno ng Wulin. Ikaw itong taksil na nagtaksil sa iyong guro at ninuno. Luhod ka na? Yeguhong. Lumuhod ka na.
Hampi Yeguhong, tapos na ang awayan natin. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Teka muna. Dalhin mo sila rito. Bitawan mo ako. Nanay, Singer! Fei-Fei. Asing, Yeguhong, ikaw na walang hiya. Paano mo nagawang gapusin ang pamilya ko? Ngayon, mamamatay ka. Ay nalason sila ng lason ng kamatayan ko. Kung papatayin mo ako, sasama sila sa akin sa kamatayan. Hanshing kailangan kong sabihin, ikaw na ito, ang swerte mo naman sa babae. Noong huling pagkikita natin sa lambak ng manggagamot, hindi ko nakita ang tunay na mukha ng manggagamot. Ngayong nakita ko, talaga namang makinis at maganda. Ang bango-bango at ang ganda-ganda. Bitawan mo ang marumi mong kamay. Bitawan mo ang marumi mong kamay. Kasalanan mo yan dahil pangit ang paningin mo. Nakit ka kay Hansing na walang kwenta. hindi ako naakit sa kanya. Ikaw ba ang dapat kong magustuhan? Ikaw na isang mapagkunwari na mukhang tao pero hayop ang puso? Yeguhong, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko lang, kunin muli ang lahat ng dati Ayake. Huwag kang umasa. Sige. Pwede namang hindi ka pumayag, pero silang dalawa ay mamamatay. Ikaw. Sige. Papayag ako. Ayun naman pala eh. Panginoong punong leader, dinala ko na ang masamang ito. Ang makasalanang Hansing naghihintay ng hatol ng dakilang pinuno. Hansing 20 taon na ang nakalilipas, si Yeguhong ay naawa sa iyo at pinalaki ka. Dahil sa iyong buto ng espiritu ng mandirigma, sinugatan mo siya, pinawalang bisa ang kanyang kakayahan at inagaw mo ang kanyang posisyon bilang leader ng bulwagan. Ano ang iyong kasalanan? Hansing, alam kong mabigat ang aking kasalanan. Mangyaring parusahan ako, dakilang pinuno. Maganda ang iyong pag-amin ng pagkakamali. Maaaring iwasan ang kamatayan, ngunit hindi ang parusa. Pinawalang bisa mo ang kanyang kakayahan. Kaya kukunin ko ang iyong buto ng espiritu at ibibigay kay Yeguhong. Kapag nakuha ko na ang buto ng espiritu, ang buong mandirigmang mundo ay akin na. Dakilang pinuno, sa totoo lang, hindi totoo ang sinabi ni Yeguhong. Sa totoo lang, ako ay... Huwag kang magdahilan. Ginoong Ye, kumusta ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko puno ako ng lakas. Sige. Hansing, ibibigay mo ang iyong selyo ng pinuno ng tang ng katotohanan kay Yeguhong. Salamat, pinuno, sa hindi mo pagpatay sa akin. Mula ngayon, kailangan mong maging mabuti. Manahimik ka na lang. Mag-ingat. Yeguhong, ano ang gagawin mo? Dahil mayroon akong buto ng espiritu ng mandirigma, ako, si Yeguhong, ay tiyak na maghahari sa buong mundo ng martial arts. Pinagtaksilan mo ako? Ibig mong makipag-away sa buong mundo ng martial arts? Hey! Nagsawa na ako sa tang ng katotohanan. Ngayon, gusto ko nang umupo sa iyong pwesto bilang pinuno. Yeguhong, kailan ka naging ganito kasakim? Pinuno. Bakit ninyo nasabing sakim? Sakim talaga ako dati pa. Totoo ba ang mga chismis na yan? Siyempre totoo, ang tanga mo lang. Eh di nasaktan ko si Hansing, hindi ikaw ang gumawa ng mga yon. Bakit mo inamin? Dahil kailangan niyang iligtas ang nanay niya at ang asawa niya.
Yeguhong, binabaligtad mo ang katotohanan, kawalang hiyaan. Oh, wala akong hiya. Ano magagawa mo? Mga tanga kayo. Ano magagawa ng buto ng espiritu ng mandirigma niya? Ano magagawa ng pagiging pinuno mo? Ngayon, nasa palad ko pa rin kayo. Nilalaro ko lang. Ngayong araw na ito, aalisin kita sa mundo ng mandirigma. Ngayon, ako'y aalisin ang masasama sa mundo ng mandirigma. Unong mandirigma. Ngayon ay mayroon akong buto ng espiritu ng mandirigma. Ikaw, isang ordinaryong tao, karapat dapat ka bang makipaglaban sa akin? Marami kang kasalanan. Tiyak na hahanapin mo ang kamatayan. Ako na ang pinakamalakas sa mundong ito. Sino ang makakapatay sa akin? Yeguhong, masyado kang nagmamadali. Ikaw, ulupong, anong sinabi mo? Akala mo ba ang kapangyarihan ng buto ng espiritu ay madaling makuha? Huwag mo akong takutin. Hindi mo ba nakita ang lakas ng aking palad? Ang buto ng espiritu ng mandirigma ay nasa akin na. Ang mundong ito ay magiging akin, Yeguhong. Ito. Anong nangyari? Ano ba ito? Tiyak na. Tiyak na ang buto ng espiritu ng mandirigma ay mahalaga. Kailangan ng panahon para umangkop. Ang lamig. Yeguhong, sobra kang sakim, parang ahas na lumulunok ng elepante sa huli ay naghukay ka ng sarili mong libingan. Kayo, hindi ba kayo ay inilagay ko nakakulong sa lawa ng malamig? Dapat patay na, paano kayo narito? Inilagay sa lawa ng malamig. Yeguhong, ikaw ay tulad ng dati hindi mapagkakatiwalaan. Kasalanan ninyo na. Madali kayong loko. Kahit na iligtas mo sila, ano naman? Kapag na-merge ko na ang buto ng espiritu ng mandirigma, kayong lahat ay mamamatay. Sayang, sa pagkakataong ito, hindi talaga ako naniwala. Inalis mo ang buto ng espiritu ng mandirigma. Bakit may bakas pa ng panloob na kapangyarihan? Ang buto ng espiritu ng mandirigma ko. Hindi ito nakuha. Ano itong nasa akin? Ang nasa iyo. Ipinadala ko lang sa iyo. Kaunting enerhiya lamang. Imposible. Dahil si Ashing, uminom siya ng maaga ng gamot ng pagpapanatili ng kaluluwa. Walang sino man ang makakakuha ng kanyang buto ng espiritu ng mandirigma mula sa kanyang katawan. Imposible. Ako si Yeguhong, paborito ng langit. Ito. Ang buto ng espiritu ng mandirigma na ito. Dapat sa akin ito. Yeguhong, akala mo ang buto ng espiritu ng mandirigma ay madali mong kaya mong kontrolin. Ito ay tunay at dalisay. Ito lang ang ipinadala ko sa iyo na enerhiya kung may masama kang intensyon. Natural, lalamunin ka ng buto ng espiritu ng mandirigma. Ikaw na may masamang intensyon. Hindi karapat-dapat na magkaroon ng buto ng espiritu ng mandirigma. Imposible. Ang buto ng espiritu ng mandirigma na ito, dapat ay sa akin. Ibalik mo ang buto ng espiritu ng mandirigma ko. Ashing, ingat. Sinabi ko na, ang hinihingi ng buto ng espiritu ng mandirigma na ito ay ang pagkakaroon ng dalisay na puso. Kapag lumabas ang masamang hangarin, tiyak na lalamunin ka ng buto ng espiritu ng mandirigma. Ano ngayon? Mamamatay ka? Halimaw, tumigil ka na. Guro ko. Guro ko. Tigilan mo yan. Hintayin mo ako. Maglalaro tayo pagbalik ko. Naghihintay pa ang tagapagbalita sa labas. Hindi pwede. Ang lakas mo naman. Ay, seryoso ako, may sasabihin ako. Sige. Sige, sabihin mo na. Naiinip na ang leader ng alyansa. Ang leader ng alyansa ay hindi nakikipagkita ng mag-isa. May kakaiba dito. Kapag nakakunot ang noo mo, mukhang napakaastig. Hansing, makinig ka na sa kanya. Kinakabahan din ako.
Nanay, huwag kang mag-alala. Ako ay buto ng espiritu ng mandirigma. Walang makakatalo sa akin. Walang makakasakit sa iyong anak. Hanshing, masyado ka pang inosente. Mapanganib ang mundo ng mga mandirigma. Kahit gaano ka kagaling, kailangan mong mag-ingat. Kapag seryoso ka, mukha kang sipaw. Bitawan mo ako. Dahil hindi kita isinama, galit ka, bibili ako ng tanghulo para sa iyo pagbalik. Ikaw. Nakakagalit. Hanshing, huwag kang bastos sa iyong guro. Oo. Guro, Nangahas kang sumalungat sa nakatataas, hindi ka pa umaamin ng pagkakamali mo? nanay. Anong nangyayari? Ikaw ang tigas ng ulo mo. Ako ang nagtatag ng tang ng katotohanan, ang nagtatag na guro, si Jenny Bautista. Ikaw pala talaga ang guro. Ano ngayon? Natakot ka na ba? Sa tingin ko, simula ngayon, hindi ka na maglalakas loob na sumuway. Pero guro, hindi ba bukas ka palalabas? Iyan ba ang mahalaga? Kung hindi ka susunod, hindi na kita hahayaang maging pinuno ng tang na ito. Hindi ko po gagawin. Nagmataas ako kanina. Susunod po ako sa inyong mga bilin. Ayos na. Pero, bakit po ba hindi ninyo ako pinayagan, guro, na pumunta sa pagkikita? Maganda ang samahan namin ng pinuno ng alyansa. Siya ay mabait at matuwid sa araw-araw. Tinanggal mo ang kapangyarihan ni Yeguhong, pero hinayaan mo siyang mabuhay. Tiyak na pupunta siya sa pinuno ng alyansa para baliktarin ang katotohanan. Ngayata, iyan ay isang bitag, kaya huwag kang pupunta. Hindi. Kung yan ay plano ni Yeguhong, kailangan kong pumunta. Kung gusto akong saktan ni Yeguhong, susundan natin ang kanyang plano. Yeguhong, 20 taon na ang nakalipas bilang aking personal na disipulo. Nagkunwari kang matuwid, mabait. Akala ko ikaw ang magpapatuloy ng aking mga aral. Bago ako magkulong, ibinigay ko sa iyo ang tang ng katotohanan. Hindi ko inaasahan na gagamitin mo ang ito na dapat ay nagtataguyod ng katarungan, tang ng katotohanan, sa pagsunog, pagpatay at pagnanakaw sa iba't ibang lugar. Yeguhong, karapat-dapat ka ba sa mga tao at sa tiwala ng tang ng katotohanan? Guro? Guro! Para naman ito sa tang ng katotohanan. Ngayon, ang tang ng katotohanan ay may 10,000 miyembro, ay ang pinakamalaking sekta sa mundo ng martial arts. Lahat ng ito ay dahil sa aking gawa. At nagpapalusot ka pa? Simula ngayon, si Yeguhong ay hindi na miyembro ng tang ng katotohanan. Kung papatayin o pahihirapan, ikaw na ang magdesisyon, pinuno. Guro, ako ang pinakamalaking kontributor. Guro, hindi mo ako maaring iwan, guro. Mga bantay, si Yeguhong ay dalhin sa lambak ng yelo Guro, gawin siyang walang paraan upang mabuhay. at walang paraan upang mamatay. Guro, nagkamali ako. Iligtas mo ako, guro. Ang mga kasalanan mong ginawa, oras na para bayaran mo. Teka, Panginoon, alam kong maniniwala ka sa akin. dalhin. Sana, mamahala ka ng maayos sa tang ng katotohanan. Para sa kapayapaan ng mundo. Para sa katarungan ng martial world. Para sa iyong konsensya. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Hanshing, tutuparin ko ang aking pangako. Nanay, umuwi na tayo. Ginang, Tumigil ka, huwag kang tumakbo. Bakit paglabas ko pa lang, tinatakbuhan na naman ako? Ayos ka lang ba? Sinabihan kitang tumigil, bakit ka pa tumakbo?
Kung hindi ako tumakbo, tanga ako. Nagnakaw lang naman ako ng inihaw mong manok. Sasabihin ko sa'yo, ako ay miyembro ng Tang ng Katotohanan. Ang pinuno ng Tang ng Katotohanan ay matalik kong kaibigan. Maniniwala ka ba sa akin? Huwag kang matakot, wala akong gagawin sa'yo. Ano ito? Tiyak gutom na gutom ka, kaya ka nagnakaw ng pagkain. Kunin mo ang mga ito. Nasaan ang mga magulang mo? Ihahatid kita sa bahay. Nagnakaw ako sa inyo, hindi mo ako paparusahan. Ito ay restaurant ng Tang ng Katotohanan. Ang layunin ng Tang ng Katotohanan ay itaguyod ang katarungan at tulungan ang mahihina. Mukhang si Hangsing ay mahusay na namamahala sa Tang ng Katotohanan. Juan, Ano yon? Tatay, nanay. Tatay, kakita ko lang ng isang batang babae na nagnanakaw ng manok sa kusina. nagnanakaw ng manok. Ay, Nasaan na siya? Hayaan mo siya. Ngayon payapa ang mundo. Tiyak magsasaya siya.